Hindi sang-ayon si Samantha sa plano ng kanyang ama. Nagibain ang mga bahay sa ginintuang lupa, ipinaalala na labag sa batas ang sapilitang demolisyon. Nakiusap siyang pag-isipan muna ang magiging epekto nito sa mga inosenteng pamilyang mawawala ng tahanan. Subalit buuna ang pasya ni Ricardo. Hindi siya natinag sa mga pakiusap ng kanyang anak. Para sa kanya, walang makakapigil sa kanyang kagustuhang mabawi ang lupa at makaganti sa mga taong humamon sa kanyang kapangyarihan. Pagsapit ng kinabukasan, dumating ang mga pulis kasama ang mga tauhang inatasang ipatupad ang demolisyon. Sa pagpasok pa lamang ng mga awtoridad sa ginituang lupa, mabilis nang kumalat ang takot at tensyon sa buong komunidad. Isa-isang lumabas ang mga residente mula sa kanilang mga bahay, handang harapin ang anumang mangyari at ipaglaban ang lugar na matagal na nilang tinatawag na tahanan. Hindi umurong ang ama ni Gabo. Matatag niyang ipinahayag na hindi niya hahayaang wasakin ang kanilang tahanan. Para sa kanya, mas mabuti pang lumaban kaysa mawala ng lugar na matagal nilang pinaghirapan. Dahil sa kanyang paninindigan, nagkaisa ang buong komunidad. Sama-samang humarang ang mga residente sa mga pulis at buong tapang na ipinaglaban ang kanilang karapatan. Para sa kanila, hindi simpleng demolisyon ang nagaganap, isa itong laban para sa kanilang kinabukasan. Habang pinagmamasdan ni Ricardo ang sitwasyon, binalaan siya ng kanyang kasamahan. Sinabi nitong hindi magiging madali ang pag-angkin sa ginituang lupa dahil handang ipaglaban ng mga tao roon ang kanilang mga tahanan kahit pa umabot sa sukdulan ng labanan. Ilang sandali pa dumating si Gabo. Nang makita niya ang kaguluhan, agad siyang humarap kina Ricardo at sa mga pulis. Buong tapang niyang ipinahayag na walang sino man ang maaaring magpaalis sa kanila ng basta-basta. Hindi nila isusuko ang lugar na matagal na nilang tinatawag na tahanan. Hindi na nagdalawang isip si Gabo. Pinangunahan niya ang mga residente sa pagharang sa demolisyon. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap niya ang mga pulis na pilit sumusulong. Habang tumitindi ang komprontasyon, lalo ring tumatatag ang loob ng bawat residente na ipaglaban ang kanilang komunidad. Dahil sa mabilis na paglala ng sitwasyon, napansin ng isa sa mga pulis na nagiging delikado na ang operasyon. Agad niyang iniutos sa kanyang mga kasamahan na umatras muna upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Ngunit habang abala si Gabo sa pakikipaglaban, may isang taong matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon. Napansin siya ng isa sa mga tauhan ni Django at agad itong nagbigay ng senyales. Pagkakita ni Django kay Gabo, bahagya itong napangiti. Para sa kanya, dumating na rin ang araw na matagal niyang hinihintay. Tahimik niyang inilabas ang kanyang baril at dahan-dahang itinutok ito kay Gabo. Walang kamalay-malay si Gabo sa nakaambang panganib dahil nakatuon pa rin ang kanyang pansin sa kaguluhan. Ngunit nang marinig niya ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan, mabilis siyang napalingon. Sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay si Django, ang lalaking matagal nang naghahangad na makapaghiganti. Ngayon armado ito at tila handang tapusin ang kanilang matagal nang alitan. Ang lupa, hindi pa man natatapos ang laban sa demolisyon, panibagong panganib na naman ang kinakaharap ni Gabo dahil muling nagkrus ang landas nila ni Django. Habang lumalala ang hidwaan sa magkabilang panig, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Gabo upang mailigtas ang kanyang komunidad? At sino ang unang babagsak sa labanang ito? Ang mga taong ipinaglalaban ang kanilang tahanan o ang mga handang gawin ang lahat para maagaw ang lupang kanilang inaangkin? Kung gusto ninyong malaman ang mga susunod na maiinit na kaganapan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong recap at kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.